Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Wednesday, June 18, 2025 at as expected, bearish pa rin yung galawan ng market natin. Ang pangit talaga. Tapos nangangamoy pullback si Philippine Stock Exchange natin. So another drop for today's trading natin. So makita mo, medyo pababa yung itsura ng index. So nag-drop tayo ng negative 0.5%. And meron tayong net foreign sale 254.69 million. So hindi rin tayo sumasabay sa bouncing ng US market kasi okay, kagabi bumagsak yung US market pero ngayon nagba-bounce yung futures. Pero tayo pabagsak pa rin yung itsura ng index. Kaya nga in-expect ko baka most likely magre-retest tayo dito sa 6,200 level. So ramdam mo din siguro kung blue chips yung hawak mo na marami during this time. And kung nagtitrade ka is, yun nga, nakikita natin mga high flyers is yung mga penny stocks. Ayan, congrats doon sa matapang yung loob na bumili ng LC kahapon kasi umakyat na naman siya ng halos mag-ceiling, di ba? Nag-gap up yung galawan natin sa kanya. Pero yung mga style na ganito, mga mining, di ba? After mag-jump ng mga mining stocks, and then nagkakaroon ng bearish condition yung market bago ulit mag-recover yung ating mga stocks. So ongoing pa rin naman kasi yung gera doon sa bandang Iran at saka Israel mainit pa rin tapos parang gustong sumausaw ng US doon sa ongoing na gera. Ayan. So hindi pa rin nila maayos yung misunderstanding nilang dalawa. Okay? So medyo nagba-bounce ulit ngayon yung futures ng US market. So hopefully maganda yung galaw nila mamaya. Tapos, maambo na naman tayo bukas, di ba? Kahit pa paano. Pero yun talaga ang pakiramdam natin is merong pullback na gustong mangyari si Philippine Stock Exchange. And then, crypto, nag-bounce. Nakita ko, nag-bounce na rin siya ng konti. Okay, so ito ulit yung ating mga trending stocks, si LC pa rin. So, congrats, no? Halos 100% in just 2 days. Samantalang si Plus, inantay natin ng ilang buwan bago tayo maka 100%. Ayan, so nag-up siya ulit ng 43.08%. Kailang mahin nyo. So, unahan to pag nagkaroon ng pullback. Meron siyang explanation na, di ba? So, nabasa ko yung disclosure niya kanina. So, ang sinasabi lang naman niya is baka daw o baka na-hype yung mga traders natin kasi 600 million ba yung kita niya, di ba? So, maganda kasi yung earnings niya. So, kaya lang binomba naman talaga siya. And then, si Double Dragon natin, nag-pullback na. So, negative 6.94% and meron siyang 1.02 million net foreign sale. Tapos si Plus, negative 5.31% na may pullback yung alaga natin. Pero meron siyang 16.74 million net foreign buy. APX, pero yung mining nag-pullback, no? Ito lang mga to. Negative 4.02%. Meron siyang 183.59K net foreign buy and then si BSC. So ito naman yung nakita nila and then tinitik. So ang laki ng kandila, 25% silipin natin. Meron siyang negative 72.3K net foreign sell. And Manila Water natin nag-Dow G pero berde yung close. So yung nabasa ko lang na catalyst is yung upcoming na IPO ni Maynilad. Di ba? So 1.32% nag-up siya and talagang binobomba siya 126.03 million net foreign buy. So may gustong mag-pump kay Manila Water pero Dow G yung closing natin. Okay? And then mapula ulit yung closing natin dito sa market naman. Ayan, so disclaimer guys, sa mga bago or usual viewers natin dito sa market, paki-double check na lang po. Yung ating review is for education purposes lamang po. So wag mo gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. So ikaw na lang po bahala mag-decide kung anong stocks yung bibilin mo. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka sa trading group. Ayan. Yung mga nag-join, bagong join sa group natin, paki-message po ako para may sama po kayo sa ating trading community. Ayan. So nag-umpisa na yung pagka-bearish ng site natin o channel. So less than 1K views. Yan naman yung sign ko pag bearish yung mga traders natin sa Philippine markets. Company reviews, okay, mga sample trade sa market. So double check mo na lang po yung mga nag-aaral.
Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, PSE, stock market studies, double check mo na lang, and yung mga learnings natin sa market. And follow mo lang po ako dito sa ating Palabok Trader. Crypto ko to. So, pati yung mga ibang crypto, medyo bumabagsak natin siya. Sa social media, follow mo ako sa Facebook account na Palabok Trader para updated ka or dito sa Facebook page. Ayan. So, diyan lang naman tayo po-post sa Facebook. And then, Bodega Pick, yung mga articles po natin. So, meron na tayong summary dito ni Philippine Stock Exchange. So, healthy pullback daw, sabi ni DA Market Securities. Sana, isama rin natin. Okay. So, meron tayong closing na negative 0.5% nga po. And tinamaan pa rin si mining, oh. Although si Lipanto, mining din yan, di ba? Tsaka parang si BSC, o nag-switch na to sa energy last time. Okay, so negative 1.55%. So, finance tinatamaan, no? Negative 1.71%. So, 254 million net foreign sell. Nako, yung alaga natin na si Plus, nalalaglag. Okay, so PSE recap, 6337.43 nga po. Yung pinaka-closing. Ito yung closing natin kanina, no? O, daming mapula, oh. Ito na ba yung closing natin? 4 hours. Anong oras ba to? At last edited 2:07. Hindi pa ito yung closing pala natin. Pero anyway, makikita din natin yan. So, ang dahil mapula. And then yung isa is verde. Sinumeral ko, no? GGS SCC. Okay, so silipin natin kung sila yung mga nagberde for today's trading. No? Mga minero natin. Silver price rises above $37. Ayan. So yung mga minero, baka may follow-up bukas yan. One Philippine company climbed 259 spots. So ulan ko. Si Plus, ayan, pakibasa na lang po. Alam ko si Plus yung sinasabi dito sa article na to. Shakey's Pizza, signs MOA with the Quezon City government. Sino pa? Okay, dito na. SM Supermalls has been named the Philippines' strongest brand for 2025. Galaw sa US market mix kanina. Gold is trading sideways pero si silver umakyat nga siya. BLL plans to use funds received from shareholders to pay a 10 billion peso ban. CPG led by President Marco Antonio rewarding shareholders following a strong financial performance. Sino ba yung yung kamukha niya? May kamukha siya eh. Kaya bigla ako napahinto eh. So yung Marcos, nag-claim na Marcos yung apelyido niya. Ayan. Nakulong nga lang siya, pero nakalaya na. Ayan. So ACN, Australia has announced that its 943 megawatt Valley of Winds and wind farm has received independent planning commissions. Okay, ang daming laglag kanina. Sino Bloom, URC, AGI, na-pullback na rin. Ayala Corporation, merong article, so pwede nyo basahin. Okay, may winners pa kanina, no? ACN, meron din siyang commentary. Ayan, yung mga plans, sale of diesel plants to parent to meet 100% RA goal. Baka ito yung spike niya last time. First Philippine Holdings, taas na, pero ongoing pa rin yung share buyback. Manila Water, nearly complete water treatment facility. Lipanto, ito na, di ba? So anyway, yung earnings niya yung maganda. 23% growth in production. Okay. Philippiaps, Lipanto Mining is finally having a moment. Ayan. So another 40%. Okay, nakakatakot naman bumili. Plus, secured a spot on Fortune Southeast Asia 500 list, kaya lang bumagsak. Yan, tama tayo. Rising over 259 places. Yun na yun. DMCI Homes has become the first real estate firm to join the retail aggregation program. Winners and losers kahapon to. Aboitiz Equity Ventures handed over the ball Panglao International Airport. So Balay kahapon, CTS umakyat at saka si OGP. So heat ceiling after bullish update, CLC. ACN to sell diesel plants. AC is prepared sale 100% oversold. Ayan. Okay, all price jumps 5% kanina. Manila Water, nag-upsurge din siya. As investors jump on the hype surrounding the upcoming IPO of rival Maynilad Water. Ayan. So maglalaban sila ni Manila Water natin. Lipanto, okay na yan.
Smart Trades. And then closing sa US market is mapula kagabi. Mapula si US, bumabagsak tayo. Verde si US, bumabagsak pa rin si Philippine Stock Exchange natin. Okay? So yung Patreon channel natin, paki-double check na lang, hindi ko nabuksan. So yung mga gusto ng guide, sali lang po kayo sa Patreon channel natin. Okay? So tingin tayo dito sa galawan ni Philippine Stock Exchange. So mas na ako incline na mag-retest tayo dito sa baba. Although malayo pa naman, marami pang pwede mangyari kasi kailang pag bumitaw ulit yung foreigners. May sign naman may sign na medyo mahina talaga. Ayan. So hindi na ako magtataka kasi ilang linggo na pangalawang linggo na hindi gumagalaw, bumabagsak ng pakonti-konti yung mga big caps na stocks. Ayan. Jollibee drop 1.56%, SMPH minus 0.22, si Bloom minus 4% ulit. Sino pa? BPI negative 1.6, URC nag-up pala sa close. Gusto mag-breakout 0.4%. Kailangan liliit, no? GGS 1.5. So hindi masyadong significant yung mas marami yung bumagsak pa nga. GT Cap minus 3.92 and Metrobank negative 1.15. Okay? So tingin tayo sa mga winners. Lipanto na nga. Ayun. So nasa langit na yung mga kasama natin kasi to the moon. Yung galawan natin for second day, 43%. Pero nag-Dow G. Ayan, manunod na lang ako pagbagsak ni LC. Si BSC, nag-up din siya, pinitik din, 25%. At pati si Atok Big Wedge kanina, baka ito naman yung sunod nila, no? Another mining company, AB, 11.5% pero walang volume. Si APBI, gumalaw din kanina. Alam, walang volume nga talaga. Robinsons Retail, wow. So 4.19 after fill the gap, nag-drop and then umakyat yung closing na rin sa kanya. Okay, 4.19 pala siya. Nangangamoy profit si Robinsons Retail. Tapos sino pa? MRC, laki din ang volume niya. So gusto mag-breakout, 3.41%. Okay, ano ba bet mo? Mo kasi MRC may volume Tapos si FNI, yan. Alas mag-breakout na, 2.68. Tagal din yan, no? Yan, si Nickel, wala pa rin, no? Hindi ko pa rin makitang umarangkada kahit panahon na mining ngayon. Petron, bumabalik. 2.06. Si Ara, walang volume. Meralco, so pa-breakout, no? 1.84%. And lastly, Pure Gold to, mataas. 1.61. Nag-breakout na to. Yan. Okay? So, doon naman sa mga losers, Bank of Commerce, laki ng drop may dividends. Okay, malaki. 6% lang. 6% yung DIBS, pero 8% yung drop. Parang parang kinulong lang yung namili ng dividendo. PXP minus 5, si Plus natin minus 5%, Blue minus 4.76, APX minus 4. Okay, nag-pullback na yung iba. So ang labanan ngayon, penny stocks na talaga, no? SSI minus 3.8, STI, pullback sa STI, minus 3.53%. Kung rasa nanalo sa STI, so baka na stop loss ako dito sa 1.6 last time. Web minus 2.48%. Okay? So yun po yung galawan na may pullback na tayo. Ayan, hopefully mali tayo. Ayan, para hindi mag-pullback si Philippine Stock Exchange. So tingin tayo dito sa global market. Yung futures is verde. So 0.23% sa S&P. Dow futures is 0.17 and then Nasdaq futures is 0.31. So negative kagabi. So mukhang gusto niya mag-bounce sa US. Europe, laglag pa rin, no? Okay. And then Asian markets, marami pa rin drop. Ayan, okay lang. Hindi lang naman sa dahil sa epekto ng giyera niyan. So habang tumatagal kasi, syempre, ayan, so laglagan din pala dito sa crypto. Ayan, more than 1 to 3% yung mga drop. Bitcoin 104K, Ethereum 2.5K, XRP 2.13, BNB 646, Sol 147. Si TRX, parang sabi magiging public to
public company yata si TRX, pero wala namang epekto sa sa galaw niya. Shiba minus 1.15%. Okay? So pullback din siya. So balik ulit tayo dito sa trending stocks. Okay, so unahin nga po natin si Lipanto Mining natin. So dahil doon sa 600 million, nakita niya bigla siyang sumambulat. So ang lakas ng gap up natin. Talaga hinabol niya dito, yung mga previous na peak natin. So tignan natin bukas kung another ceiling ba yan or trap si LC natin. Ayan, so anyway, sige, para hindi naman maano yung mga nandun sa bandang taas. Mali mo nga naman, di ba, meron pa siya isang peak dito na pinapakita sa around 0.2522. Hindi rin natin kasi masabi, pero syempre sa experience natin, sa tagal natin nagtitrade, ayan, ingat na lang po, ingat na lang. Kasi malakas talaga yung yung pullback. Syempre ang lakas ng galaw. Pag nag-take profits naman, medyo malakas din siya. So tingnan natin bukas, mali mo hindi pa niya time para mag-pullback. So kung meron siyang pagka-bearish man, hopefully masurvive niya yung retest natin dito sa 0.1747. Kasi laki ng gap na Pwede niya i-feel pag nagkaroon siya ng pullback ng price action. Pero kung support siya ng volume, kasi lakas yung volume niya 127.67 million, then okay pa, pwede pang umakyat, lalo na kung malakas talaga yung broker na nag-pump sa kanya. Kailangan may warning sign na nga rin. Yung RSI natin is, ayan, nag-90 92. So, bearish na bearish yung yung market, pero yung mga penny stocks natin, lumilipad yung price action. So, konting ingat na lang. Siyempre. So, congrats po doon sa mga nakahuli. Another almost ceiling 43.08%. So parabolic na yan, hindi kaya ng support saka resistance na lang yung prediction natin kay LC. Okay? So at least may napapanood tayo na nanghihinang tayo dahil sa lumipad yung yung price action niya. Next, ito na yung mga pullback natin. Double Dragon. So lakas pa lang pullback niya kanina, no? So sukatin natin mula dito sa opening, nag 14% siya. Pero binalik siya, binomba siya na pabalik. Kailang bearish kasi yung yung closing ng candle. Parang Dow G na malaki, no? So negative 6.94 and 1.02 million net foreign sell. So siguro kailangan natin dito is Fibonacci. Ang tanong lang kung saan mo ilalagay yung base niya. Dito ko na lang ilalagay kasi nandiyan yung average line. So sa 0.5 siya nag-abang. Okay, so tignan natin. Pero okay, ito lang is personal analysis ko lang. Baka may retest tayo dito sa sa 0.5 Fibonacci kasi medyo bearish yung yung candle. So on the other side, pag titignan mo naman yung galaw niya, bumalik siya dito sa sa MA9. So anyway, nag-Dow G pala siya, may Dow G. Dow G na isa, dalawa bago siya nag-crown na pullback. Pero last time kasi Dow G na bad candles na dalawa, tatlo, hindi umakyat pa yung price action. Kaya minsan nakakalito din kung flag formation lang to o talagang malakas na pullback siya. So dahil dyan, nag-drop siya ng 6%. Medyo bumalik ko yung itsura ng MACD. RSI level natin. Pero regardless, maganda pa rin yung RSI niya and bullish pa rin yung MACD formation naman niya. Okay, kailan profit taking candle kasi yung nakikita natin sa kanya. Next, yung alaga ko na si Plus, alaga natin na si Plus. Ayan. Mukhang nangangamoy pullback na rin to. Hirap na siya. So, kung meron siyang bounce up bukas, kahit malit na green candle or Dow G, then pwede kong, kasi may hawak tayo kaya medyo bias, pwede kong sabihin na pwede tayong bumalik sa breakout level sa 64.9. Pero ngayon kasi bearish candle, so ibabalik ko yung support dito sa MA20. Na-break din naman niya yung talagang bearish na siya, no? Na-break pala niya yung MA9. Nagmukha siyang bearish engulfing candle na yung lumabas sa kanya. Ayan. Tingnan natin kung maraming sasalo pag nag-drop pa siya dito sa 56.76, which is laki din 6 to 7% na potential drop pa. Ayan. Yung mga hindi pa nakasakay. So 5.31% yung loss. Okay lang.
meron naman siyang 16.74 million net foreign buy. Kaya lang nasa ano na siya. Nasa profit taking yung itsura ng RSI level. Ayan. Okay, next, another profit taking. Baka bukas yung bounce na ito. Kasi yung silver price, di ba? Medyo umakyat siya. So, tignan natin bukas. Talagang ano pag Dow G, respect the Dow G, no? So, time and time natin test yan. So, tignan natin. Ang maganda makita bukas, kung sakaling mag-bounce siya is bullish engulfing kahit hindi siya mag-breakout sa 7.23 para bumalik yung sentiment. Or Dow G, no? Kasi may mga Dow G siya last time eh. Nung magkaroon siya ng pullback. Ayan. So, nasa bull side pa rin. Si APX naman natin kasi yung RSI natin is nandito pa rin naman sa above ng RSI 50 level natin. Okay? So, okay lang yan. Nasa bull side pa. Unless yung average mo is mababa din. Hindi ka masyadong kabado. Pero pag medyo nakabili ka dito, so medyo kakabahan ka pag nagkaroon siya ng uh, false breakdown, no? Pwede mapakatlos yung iba dito eh. Okay, so tingnan natin bukas. Dapat Dow G yung kandila. So, negative 4.02%. Next, yung isang pinitik, BSC. Wala tayong balita dito. Pinitik lang to si ano. BSC. So, pinump ng pinump, oh. Maaga pa lang, no? 10. Pero itong pump na to, laki, no? Yung next na 10 minutes yan, no? Alas 11. Talagang pinump si BSC natin. So, laki din ng volume kahit pa paano, 3.95 million. Kaya lang walang foreigners, no? So, ganito yung market pag ano eh, yung gusto niya mag-pullback na malakas. Yung blue chips yung sinasabi ko. Nauna mo na, ewan ko kung napansin niyo yung mga nakaraang taon. So, ang ginagawa, pinapump yung, kasi walang matrade eh, pinapump yung, ito, mga mining stocks, mga penny stocks, pinapump siya. And then, pag nagtuloy yung pagbagsak ni PSC, doon naman sila sasabay na magda-drop ng malalakas. Yun yung worry natin dito sa ano sa ganito kalalakas ng mga pump ng stocks natin. Anyway, 0.1613, congrats sa syempre kung may hawak ka, di ba? Okay lang. So, congrats dun sa mga may hawak. So, RSI 74, so overbought na rin siya and parabolic yung itsura ng candle natin. And then lastly, yung isang winner natin last kapon, nag-Dow G na rin. Manila Water. Ayan, ingat sa Dow G, di ba? So, nakita natin yan, maraming pullback pa ganyan. So, hopefully, bumalik pa siya. Pero kung hindi, saan magkaroon siya ng support. Ano ba to? All-time high na ba? Meron tayong support dito. Malalim yung support, ha. Hindi natin makita yung support. So, lalagay ko na lang sa malapit sa half body siguro ng candle. Subukan natin tong trend lines. Ayan, sakto. So, halos sa half body ng candle natin. Okay? So, ewan ko kung anong connection nun. Dapat bumaba siya, di ba, kapag meron siyang kakompetensya na si Maynilad, pero rather, makit pa yung, yung price action. And tinutulak talaga siya, 126.03 million net foreign buy. Napangit nga lang yung candle natin ngayon. So, 1.32%. So, super bullish, parabolic yung RSI at saka MACD formation naman. Okay, so yun na lang muna. So yung mga alaga natin blue chips, laglag ulit. So ingat na lang tayo for the coming few days. Kung meron kang darating na pullback si Philippine Stock Exchange, kung meron man, hopefully hanggang dito lang sa MA 100, yung itong pinaka-violet line sa 6,245. Nangangamoy ano kasi, pullback talaga siya. Hopefully mali tayo ng hinala sa kanya. Okay po, so yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Crypto ko to. Follow mo na lang. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Facebook account, Facebook page, Budegi Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.